Mahigpit na ipatutupad ng Baguio City LGU ang anti-Apple policy o yung paglalagay ng pangalan, larawan o logo ng sinumang politiko sa proyektong galing sa pondo ng taong bayan. Ito'y para maiwasan ang paggamit sa pangangampanya ng mga politikong dadalo sa nalalapit na panagbanga Floral Float Parade sa Baguio City. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapisar ng PTV Cordillera. Serbisyo ang bida, hindi pangalan. Iyan ang gustong isulong ng Department of the Interior and Local Government sa implementasyon ng anti-Apple policy. Para sa mga residente ng lungsod ng Baguio, dapat lang na may patupad ang batas na ito para hindi malito ang publiko sa mga opisyal na wala namang kontribusyon sa komunidad. Ba't pa sila maglalagay ng mga poster kung di naman sila tumutulong dito sa bayan natin? Sa nalalapit namang panagbenga Floral Float Parade, inaasahan ng mga residente na walang mga paepal na mga politikong dadalo upang gamitin ang parada sa pangangampanya ng maaga. Pa-Apple na naman sila, magpapapansin na naman sila. Kaya dapat sana, yung pinagbinga, dapat walang politiko. Dapat yan, simple lang na para sa Bagyo lang yan. Sa obserbasyon ng ahensya, nagre-resulta ng pagkawala ng tiwala ng publiko sa gobyerno ang mga nakalagay na pangalan o larawan ng mga politiko sa mga proyektong alam naman nilang pinondohan ng gobyerno at ng taong bayan. Dahil rito, naglabas ng bago at mas mahigpit na patakaran si DILG Secretary Janvic Remulla sa implementasyon ng anti-Apple policy. Sa report naman sa amin sa CAR, parang compliant. They're complying. Yung mga local government officials natin, even yung tagline still represents the name of the politician ay talagang inaalis na nila at pinapalitan na. Muling pinaalalahanan ng ahensya na ipinagbabawal ang paglalagay ng pangalan, larawan, logo o anumang pagkakakilanlan ng mga politiko sa mga proyekto, tarpaulin at iba pang information materials na pinondohan ng pondo ng bayan, ganoon na rin sa mga government property at documents. Upang tiyakin na sumusunod ang mga local government unit sa rehiyon, nagbigay ang ahensya ng kopya ng circular order sa mga ito. Ipinaliwanag ang issuance ng sekretary at pinayuhan ang mga field officers na mas paghigpitan pa ang pagmonitor sa mga lalabag rito. Public office is a public trust. The first na dapat susunod sa batas ay yung ating mga local officials. Kami po nung nasa government. So, better na ipakita natin sa ating mga mamamayan that we are complying with the law. We are not taking advantage of the resources of the government just to promote our political agenda or yung ating pangalan. Binigyang diin ng ahensya na ang paglabag sa anti-Apple policy ay maaaring magresulta sa administratibong pananagutan, kabilang ang pagpataw ng parusa alinsunod sa umiiral na mga batas at patakaran. Jezreel Kate Lapizar para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.